Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mayroon ng reaksyon si Bongo doon sa balibalita na posible na ring lumabas ang ICC arrest warrant laban sa kanya. Ay kay Bato de la Rosa kasi na nakumpirma na natin mayroon ngang warrant of arrest eh. Kaya ito naman ngayon si Bongo. Ito naman si Bongo. Eh si dating Senador Sonny Trillanes na talagang pag nagsabi naman ng mga balita or update sa ICC ay talagang totoo naman, in-interview nung isang araw. Ay sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, base sa reliable information niya, yung mapagkakatiwalaang source niya na dating nagpo-provide sa kanya ng mapagkakatiwalaan ngang mga impormasyon, ayon kay dating Senador Sonny Trillanes, lalabas na. Susunod na ang warrant of arrest kay Bongo. Hintay-hintayin lang daw, sigurado na ito. Ay ngayon, nakarating kay Bongo. Tingnan niyo yung mukha ni Bongo. Kakaawa. ha? Ha? Ito kasing si Bongo, matagal nito, ang laging sinasabi niya, hindi siya involved dyan sa mga AJ case na yan. Yung mga pagpatay na yan sa war on drugs ni Duterte, hindi naman siya involved dyan. Kasi hindi naman daw siya naging tauhan ng PNP. Hindi naman daw siya nakikialam diyan. Alalay lang daw siya ni FPRRD o ni dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Ano lang daw siya dito? Wala siyang alam diyan sa mga ganyan. Kasi sa ano daw na yan, sa PNP, yung mga war on drugs, sa PNP yan. Pero sa kanya daw, hindi daw yan. Sabi ni Bongo, ipapasa Diyos ko na lang po yun, yung ICC arrest warrant. Sa lahat ng naging trabaho ko, sinunod ko po ang batas ng ating bansa. Batas na naaayon po sa ating Panginoon. Wow! Papasa Diyos ko na lang po yun. At siyempre, marami tayong mga naririnig na sinasama ka. Pag yung nagsasalita ay most likely nahaluan po yun ng politika eh. Napupolitika. Sana po ako naman, I am confident, wala po akong nilabag na batas. Sinusunod ko, sa lahat ng naging trabaho ko, sinunod ko po ang batas ng ating bansa at batas na naayon po sa ating Panginoon. Ginawa ko lang po ang aking trabaho at wala po akong nilabag na batas. Kaya alam kong hindi po ako pababayaan ng Panginoong Diyos. Wow! Parang napapadalas yata. Lagi na lang yata ang Panginoon ang mga bukang bibig nitong mga magkakasamang ito. Sila Cayetano, panay Biblia, panay Diyos ang kinukuta. Ito naman si, ganun din. Itong si Bongo, ipapasa Diyos niya na lang daw. Ipapasa Diyos niya na lang daw, At lahat daw ng ginawa niya, sabi ni Bongo, sinunod niya daw ang batas ng bansa at ang batas na naaayon sa ating Panginoon. Unang-una, pagpatay sa mga pagpatay ng mga tao ang kinaiinvolban ninyo ni Duterte, ni Bato at ikaw Bongo. Mga pagpatayan 'yun. Ang naging marka, ang naging pinagmamalaki niyo naman 'yun, 'di ba? Pinagmamalaki niyo 'yun. Ligasiya niyo, 'yan yung pinagmamalaki niyong ligasiya, yung mga patayan sa war on drugs eh. Tapos ngayon didistansya ka? Sasabihin mo hindi ka involved doon? Ano 'yan, laglagan? Kaya yan eh. Ay di ba nung panahon, in-interview yan si Bongo, suportado niya ang ginagawa ng kanyang presidente na si Digong. Noon, di ba? The next 3 years po, susuportahan ko si Pangulong Duterte sa kanyang mga programa. Gaya ng sinabi ni Pangulong Duterte, even it would cost his freedom someday, ay gagawin niya po ang lahat. Ako naman, dahil alam ko pong ginagawa ni Pangulong Duterte ang kanyang trabaho, sasamahan ko po siya kahit saan. Tapos tinanong din siya tungkol sa rewards. Sinabi niya oo. Sinabi niya pa nga kung magkano ang rewards eh. Di ba? Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po, patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Kaya paano sasabihin niya na hindi siya sangkot sa mga yan? Paano niya sasabihin
na ang mga ginawa niya ay naaayon sa batas. Naaayon sa batas daw ng bansa at naaayon sa batas ng Panginoon. Unang-una yung mga pagpatay na yun, naaayon pa ba yun sa batas ng Panginoon? Thou shall not kill. Anong ginawa ninyo sa panahon ng administrasyon ninyo? Bunggo. Patayan dito, patayan doon. At pinagmamalaki nyo yan noon. Ngayon nyo lang naman dinidi na yan dahil pinapanagot na kayo eh. Akala ko ba pinagmamalaki nyo yan bilang ligasiya nyo? Ba't hindi nyo panindigan? Bakit ngayon panay kayo pag-iwas, pag-distansya? Kahit nga si Duterte, pagdating dun sa ICC, nung confirmation of charges hearing, hindi naman daw totoo yun. Anong hindi totoo? Di ba noon pinagmamalaki nyo? Sabi nyo noon, totoo yan. At tama lang yung ginawa ng administrasyong Duterte. Tapos ngayon dumidistansya. Itong si Bongo, alam niya na kasi, susunod na siya kay Bato. Alam niya yan. Ngayon, medyo mangiyak-ngiyak. Yung mga drama niya kasi na siya daw ay ang kanya raw bisyo ay magserbisyo. Hindi daw siya dyan involved sa mga patayan na yan. Maraming ebidensya at testigo laban sa kanya. Sila Las Cañas, sila Matubato. Lalo na itong si Ruy Nagarma. Si Ruy Nagarma, napakalinaw ng mga testimonya laban sa kanya. Na pag may sadya sila kay Duterte, ang dinadaan nila ang paabot nila kay Bongo, at kung may papaabot din si Duterte, si Digong, kay Bongo rin dumadaan papunta sa kanila. At kung may bibigyan na ng reward, si Bongo ang nagpapadala. Ano yun? Co-perpetrator nga. Kaya hindi makakaila ni Bongo na co-perpetrator talaga siya. Ngayon, sasabihin niya, ipasa Diyos na. Ipasa Diyos ninyo. Anyway, tama rin yan. Lahat kayo. Si Duterte, si Bato, si Bongo, dapat maano talaga na sila doon sa ICC. Salamat na nga lang at may ICC. Kung walang ICC, mahihirapan dito yun sa bansa natin. Panagot yung mga yan. Salamat na lang at may ICC. Mga kabunyog, mga kababayan. At least napapanagot itong mga ito. Kung walang ICC, kung dito lang sa bansa natin, ang hirap. Grabe ang dito, impunity. Pero ngayon, at least, mayroong ICC at hindi nila ito matatakasan. International Criminal Court yan eh. Kahit anong sabi nilang wala itong jurisdiction, crimes against humanity yan, tapos walang jurisdiction. Universal crime ito, ayon nga kay retired Senior Associate Justice Carpio. Universal crime yan. Kaya, paano mo masasabing walang jurisdiction? Di ba? Tama yun. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, nakakaramdam na si Bongo na susunod na nga siya. Si Bato nagtatago na ngayon. Ewan ko kung kaya ni Bongo yan magtago. Ewan ko kung kaya niya yan. Mahirap tong pinagdadaanan nitong mga tao ni Duterte. Akala kasi nila noon, akala nila sila, hindi sila mapapanagot sa mga yan. Hindi natutulog ang Diyos. At ang Diyos ay laging nasa panig ng mga inaapi. At sa huli, magaano man katagal, mananaig rin ang hustisya. Yun ang mga dyan. Yan ang malinaw dyan. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. At ito na yun. Kaya si Bongo, kahit gaanong distansya niya, sa mga pagpatay na yan, siya dyan? Alam niya yan. At naging kasangkapan siya dyan. Kaya ngayon sabi niya, ipapasa Diyos niya na daw. Wag kang magbabanggit ng Diyos. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.